What's up sa inyong lahat mga ka-G-Lovers? Magandang araw. So may ayusin tayo ngayon. Isang amplifier naman, isang Joson. So nakagawa na tayo dati nito. May warranty seal pa nga to. So problem nito ay hindi siya natunog. Pero gumagana naman yung player niya. Narid naman yan, bumabasa naman. Kaya lang, hindi pa rin siya tumutunog. Yan, kahit volume natin, wala talaga siyang tunog. So titingnan natin ito mamaya kung bakit wala siyang tunog. Yan, may warranty seal pa siya, oh. Tingnan nyo. So hindi pa siya punit. Ito yung una makakabukas nito. So buksan muna natin to. Bali nung binuksan na natin, ito yung makikita natin. So, parang typical din na drive yung ginamit. Kaya lang medyo malalaki dito sa pre-drive. Yung final drive si 2073 A940. Tapos dito sa drive niya, pre-drive niya, kung hindi tayo nagkakamali, parang 649, 669 na pre-drive yung ginamit. So, meron din maliliit, 541, 551, 5401. So, malinis pa to ang board na to mga ka-G-Lovers. So, maganda naman yung pagkagawa niya. Wala pang history to ng repair kaya ganyan. So, mukhang matibay naman yung PCB niya. Ang output pala na ginamit ito ay C5200 ay 1943. 1943. Yan, tapos 8,200 na capacitor. So tara, test muna tayo mga ka-G-Lovers. Okay naman yung dalawang fuse. So pag check natin ng dalawang fuse, okay naman, nag-buzzer. So ibig sabihin hindi naman putol. So next natin ay check natin yung voltahe nito. Ayan, pinawer on ko na, may ilaw na yung player natin. Tapos yung indicator hindi gumagana pala, wala siyang ilaw yung indicator. Okay, tingnan medyo. Bali magbo-voltage check muna tayo. So test natin to, ito sa may fuse na to. Bali, yung black dyan, yung common natin, o sinatawag natin na ground. Tapos AC yung blue. Tapos papunta na yan ng fuse. So, test natin. So, nakaset na tayo sa AC. Check nga natin. So, umaabot din naman ng 99. So, pag nag-DC na yan, mas mataas pa yan mga ka-G-Lovers kasi may capacitor na. May filter capacitor na. So, gagawin natin, baklasin lang natin to para makapag-check tayo ng voltahe. Alamin din natin kung saan talaga yung problema. Kung bakit, ganun nga, sabi ko sa inyo, wala siyang indicator. Ito wala siyang indicator, saka hindi siya natunog. So, baklasin lang natin to. So, yan, nabaklasin natin o natanggal na natin sa casing. So, maganda pa naman yung board, wala pa siyang history ng repair. So, ang gagawin natin, mag-check muna tayo ng voltahe. Ito, filter capacitor, tapos diode, tapos sa tone control na supply, relay, sa mga ganyan na i-check natin. Voltage biasing, i-check natin. So, yan yung mga dapat natin i-check. So, tara, testingin natin. So, nakaset na rin naman yung multimeter natin. Ito yung source ng AC. Papunta yan ng tone control, tapos dadaan yan ng muna ng diode, capacitor, tapos voltage regulator. So dadaan muna siya dyan. Tapos yung supply ng player pala okay naman kasi gumagana naman. Ito lang walang indicator. So kaya duda ko siguro nito may problema sa supply ng tone control kasi yung indicator hindi gumagana. Basta tiyagain lang natin to, makukuha din natin yan mga ka-G-Lovers. Hanapin na lang natin yung problema.
So nag-test tayo sa capacitor 66. So almost lahat 66. Pag pinaghalo natin yan 130 plus sa mga ganyan. You know, 133. Next naman natin ay mag-check tayo ng voltage biasing. So lagyan ko lang to ng insulator para safe na rin. So check tayo. So tingnan nga natin kung ilan. So may nasukat tayong 0.3. You know, 0.3 or 300 plus millivolts. So you know, 0.3. So mukhang lahat naman sila 0.3. 0.3, 360. 0.3 din to. Hindi na nagkakalayo mga ka-G-lovers, kaya ibig sabihin normal yung biasing natin, voltage biasing natin. Saka okay din yung relay naman nito, nag-switch on. Kaya pag chinik natin tong relay, wala na rin naman tong DC output, wala rin din ayan, walang DC output. Pag chinik natin yung relay, na-switch on naman yung relay, kaya may supply tong relay na to. Yan, 12.8. Pero hindi siya tumutunog, diba? So, ang problema na lang natin, supply siguro ng tone control. Pag tinis natin dito, drop siya. So, almost wala siyang voltahe. So, hindi natin alam kung bakit ganon. So, check na lang natin. So, isa-isa na lang natin. So, iti-trace natin yan. Itong AC source ng tone control, iti-trace natin. So sinet ko na sa AC. Ito yung sa supply ng 10 volts ng player natin, okay, di ba? Ito yung supply ng tone control, 3.6 ang baba, di ba? 1.8 ang baba, di ba? So, may posibilidad na sira yung transformer o winding ng, hindi pala transformer kasi gumagana yung sa main source natin, tapos yung sa player natin, sira siguro yung winding nito o nag-corrosion o nagtanggal. So, bali binalik ko muna siya kasi ititest natin ito. Yan, para makabuelo kasi ako. Yan, nilagyan ko lang ng tornilyo. So may nasusukat naman ako na 15. Nung nakatanggal siya 15. Pero chinik ko yung mga diode niyan 15 and 16. Chinik ko naman yung mga diode. Okay naman siya, walang problema sa diode. Capacitor okay naman. Nagtataka ako, ba't pag nakalagay ito diyan, drop na yung supply. Pero mayroon siyang 15, 16 na voltahe. So ang ginawa ko dito ay ipiphysical o talagang i-actual natin siyang i-test para malaman natin. So tuturuan ko kayo, madali lang naman mag-physical nito o mag-actual test nito. Napakadali lang. So kukuha lang ako ng wire mga ka-G-lovers o ano pa man, ito na kumuha ako ng wire. I-spark natin kung mag-i-spark siya. O kaya kabitan natin siya ng capacitor ng tester. Iset na lang natin. Tingnan natin kung mag-drop. Pag nag-drop, ibig sabihin wala nang amperahe itong itong winding ng tone control. So wala na siyang amperahe pero may voltahe siya, kaya nagda-drop siya. Wala siya talaga siyang spark. Dapat mag-spark to kasi 15, 16 mga ganyan. So pag pinaghalo mo yan, 30 plus din yan. So kaya dapat mag-spark to, pero hindi siya nag-spark. Wala siyang spark, diba? So ang gagawin natin, i-actual talaga natin na makikita natin kung pag-drop niya. Malalaman natin yung talagang pag-drop ng supply. So madali lang naman yan pag-test ng pag-drop ng supply kung talaga mag-drop. So gamitan lang natin ng multimeter, makikita natin yung voltahe. Yan. Gamitan natin ng multimeter. Tapos nilagay ko dito yung wire. So, itest natin. Yan.
So hindi talaga nag-spark ko. Wala. Hindi talaga nag-spark ko. Dapat mag-spark to kung may talagang amperahe o current to. May voltage siya pero wala siyang current o amperahe. O, tingnan mo, wala siyang spark, di ba? Pero pag tinanggal mo tong ano, yan ay nag-12 test natin siya. Pag tinanggal mo yan, may masusukat kang voltahe, 15 volts. 15 to 16.3, yan o. Pero pag kinabit mo to, drop siya. So ibig sabihin hindi na kaya ng transformer o nag-loose yan sa loob. Yan o, wala, nag-loose. So ang gagawin natin mga ka-G-lovers, galawang Pinoy na naman ulit tayo. Kisa naman mag-backlash tayo niyan, mag-rewind. So galawang Pinoy na naman yung gagawin natin. O, meron tayong 16, 15, 16, so walang problema. So ginawa ko na din to dati, yung galawang Pinoy minsan. Pag ganyan kasi talaga matagal pa yan kung i-rewind pa natin, babaklasin natin yan. Ito yung supply na makikita natin, 51, 0, tapos 17, 0, 10 para sa player, 17 sa tone control, 51 sa main. So ang gagawin natin mga ka-G-lovers ay kukuha tayo ng transformer. So ang voltage regulator na ginamit dito, ito tong voltage regulator na ginamit dito, pag tiningnan mo ay 15 yata yan, 7815 tapos 7915, yan. So kailangan natin na mataas na voltahe. So meron akong AC source dito na power supply na umaabot din ng 18 kasi, pero ang rating niya nasa sige pati ako sige pero umabot siya ng 15, 16 yung rating niya, pero umabot naman siya ng pili na yun. Ang gagamitin natin na power supply. So kabit ko na lang siya, tapos pakita ko na lang sa inyo kung paano natin siya ginawa. Yan yung voltage regulator sa tone control, 15, positive 15 and negative 15. So ganyan lang yung ginawa ko. Ito yung power supply, kinabit ko dito sa may switch. Yan, yung isang power supply niyan kinabit ko din dito sa isang source. So tapos yung connection niya, yung puti center tap para sa black, tapos yung dalawang gilid na blue sa green. So okay na yan, may supply na yan. So yeah, ganyan na lang yung ginawa natin. Kaya pag tinis natin to, pag inon natin, makikita nyo yung indicator na ilaw na yan. Tingnan nyo, mega on natin, kita nyo umikot din yung pan. Yan, umikot na yung pan. Pag tinanggal natin to, ihinto yung pan, tapos wala yung indicator. So ibig sabihin, ito talaga yung pinakasira niya. Yung kanina pala mga ka-G-lovers, akala ko dyan din kumukuha yung supply ng relay sa main source natin. Hindi pala, dito pa rin sa tone control din kumukuha kasi may supply siya. Akala ko nag-switch on yung relay, hindi pala nag-switch on yung relay. So pasensya na mga ka-G-lover. So nag-switch on lang pala yung relay pag kinabit mo na tong supply talaga ng tone control, o pag gumagana yung supply ng tone control, dyan na-switch on yung relay. So kanina pala nasusukat natin at 12. Akala ko nag-switch yun yung relay, hindi ko naman tinis kasi yung contact, hindi pala nag-switch. So na-switch siya pag may normal siyang supply na tone control. Yan, na-switch yan. So dahil okay naman to, so siguro pwede na natin tong testingin. So ito na, ready na rin tayo na. So antayin lang natin na testingin to. Yan, testingin na natin. So antayin lang natin na mag-switch yung relay, tapos patugtugin na natin. So thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-G-lovers. Sana meron naman kayo natutunan sa tutorial natin na ito. So antayin natin mag-retail. Thank you.